For our third sample problem, chords A, B, and C, D intersect at each other at point O inside the circle. AO is 8 centimeters, CO is 12 centimeters, PO is 20 centimeters, and AB corresponds to the diameter of the circle. So, tatlo yung tinatanong. First is the diameter of the circle, compute the length of arc AC, and then determine the area of OCA. So, drawing muna natin yung ating circle. So, pagpasensya nyo na ulit kung hindi perfect yung circle ko, no? So, basta ang sabi dito, dalawang chords daw muna in the drawing. So, we have A, B, and C, D. So, kayo na bahala paano nyo siya i-orient. So, una lang, for example, ito yung AB na chord. So, by the way, yung AB daw corresponds to the diameter. And then, meron tayong CD. Kasi CD, hindi naman sinabi na diameter din siya. So, it can be any chord. So, pwede siyang pag ganito. Kung gusto nyo, pwede rin namang pag ganun siya. Kaya na mag-decide na paano siya i-drawing. Lang, nawala yung drawing natin. Let's say, ito yung AB. Ito naman yung chord CD. Now, take note, AB corresponds to the diameter of the circle. And then, kung saan nag-intersect yung dalawang chord natin, yun yung ating point O. No, sabi sa problem, meron binigay na distances. So, from point A to point O, that's 8. So, this is 8. From C to O naman, that's 12. So, this is 12 centimeter. From D to O, this is 20. Na unang tinatanong, ano daw yung diameter ng ating circle. So, dito hindi natin alam ano yung distance from point O to point B. Pero for part A, we can use the two chords rule to compute for the value of x muna. Now, yung diameter natin kasi for the part A, yung diameter is equal siya kay distance AO plus distance BO. So, yung AO, alam natin, yan ay 8 centimeters na. So, hinahanap na lang ano yung distance BO. So, yung BO na to, that corresponds to the distance x dun sa ating picture. And then, if we apply the two chords rule, so sabi dun sa two chords rule, so yung product daw ng dalawang lengths dun sa iisang chord is constant siya dun sa product din ng dalawang lengths dun sa ating another chord. So, basically, pag multiply mo si 8 kay x, equal siya kay product naman ni 12 times 20. This is the two chords rule, no? So, try nyo na lang balikan yung ating formula. So, basically, dito yung x natin ay equal to 20 or 30, sorry. This is 30. That's 30 cm. Now, yung ating diameter, pwede yung bumalik dito. So, that's 8 plus 30. Kumparahin ko na to, no? Basta yung BO natin corresponds to the x. So, this is 38 centimeters. So, yan yung ating diameter. For part B naman, ang tinatanong, ano daw yung arc length AC? So, ano daw yung arc length na ito? From A papunta kay C. Now, paano natin naman isosolve ngayon yan? Ngayon, pwede tayo mag-drawing actually ng, well, pwede nating i-locate yung center ng ating circle. So, yung center ng circle, syempre, along the chord AB siya kasi si chord AB ay diameter. So, locate nyo na lang, let's say, ito yung gitna nung ating chord AB. So, pag pinag-connect natin yan from this center of the circle papunta dito kay C. Tapos, ito, syempre, from center, so baka magkamali, no? Yung x na yan, yan yung length ng BO. So, tatanggalin ko na siya kasi nagamit naman natin kanina. So, yung ating sector is ito. And then, ito yung hinahanap nating arc length, AC. Now, let's say ito yung kanyang central angle. That's theta. So, angle theta.
Try natin siyang ilabas yung triangle na lang niya. So, meron din kasi tayong triangle dito, considering this triangle naman siya. So, yung triangle na yon, libas ko na pati yung pinaka-arc, no, para hindi tayo malito sa drawing. So, ito yung arc length AC. Tapos, meron tayo ditong 12 meters na side CO. So, ito yung ating theta. Ito yung ating C. Ito yung ating A. Ngayon, eto 'di ba yung center ng ating circle, basically, yung distance from this center papunta kay C, eto yung radius. So, same with this. From center papunta kay A, yan ay radius din. So, kung alam natin na yung diameter ay 38, dapat kalahati niyan, yan yung radius. So, yung radius basically is 19. So, yung ating radius, 19 cm siya. So, papalitan ko na lang siya dito. 19 cm. Na kung 19 ito, so from center papunta kay point A, so 'di ba, sabi natin sa drawing kanina, etong from point O to this point A, that's 8. Iusog ko lang ito. Ito kasi yung point A, no? So from this papunta dito, sabi sa problem kanina, that's 8. So ito yung distance na AO. So kung from center to point A, that's 19. So kung 8 na ito, dapat ano titira na lang dito? Ito ay 11. So, I hope nasundan siya, no? So, yung buo daw, 19. So, kung 8 ito, hindi dapat yung natira ay 11. So, nakumpleto natin yung sides ng ating triangle. Ibig sabihin, pwede natin mahanap ano yung value ng theta na yan. So, para makompute yan, no, pwede kayong mag-cosine law ulit. So, cosine law, gamit yung opposite side ng ating theta, that's 12 squared, equal siya kay 19 squared plus 11 squared minus 2 times 19 times 11 cosine theta. So, pag sinolve natin, yung theta natin ay equal to 36.039 degrees. Now, sabi natin, ang arc length, yung S natin is R times theta in radian. So, yung theta natin, ito siya in degrees. So, yung theta rad, convert na lang natin siya into, multiply na lang natin itong 36.039 ng pi over 180. So, yung S natin, basically, ang radius ng circle natin, kalahati ng 38, that is 19. So, multiply mo ng 36.039. So, naka-degrees pa to, kaya i-convert natin kay radians by multiplying pi over 180. So, yung ating arc length is 19 times 36.039 times pi over 180. So, we have 11.951. 951 centimeters. So, ito yung ating answer for part B. And then next, tinatanong naman, ano yung area daw ng OCA? So, ito si O, ito si C, ito si A. So, dito sa ating drawing, ito si point O. So, ang tinatanong na area kay part C, basically, ano daw yung area na ito? So, siguro parang hindi na tayo mag-next slide, no? Sa taas ko na lang siya ilalagay. So, for part C. So, yung area OCA, so para natin siya isusulat. So, yung area OCA, pwede natin siyang express as area of sector of the circle minus area ng triangle. Basically, si OCA kasi ay isang, nahati siya na segment ng ating, or isa siyang segment ng ating sector.
So, in general, pag segment kasi yung pinag-uusapan, no? Lagi siyang area ng sector minus area ng triangle. So, yung sector na tinutukoy natin dito, ano yung area ng buong ito? Yung buong sector na ito. Yan yung ating area ng sector. Yung area naman ng triangle na yan, tinutukoy natin ano yung area ng triangle na to. So, syempre, pag pinag-subtract nyo kasi sila, mahanap nyo ano yung area ng OCA. Syempre, hanapin natin ano yung area ng dalawang pinagsusubtract natin. So, first, for the area ng sector, so for the area ng sector, dalawa yung formula natin, di ba? That's 1/2 r squared theta rad, or pwede rin yung naka theta over 360. Pero dito, since nag-compute na din naman tayo ng arc length niya, gumamit na rin tayo ng theta rad. So, pwede nyo gamitin yung area ng sector na 1/2 r squared theta radians. So, para matry din naman natin siya kasi 'di ba, dun sa previous problem ginamit natin yung isang formula. So, dito, ito ay 1/2, ang radius ay 19 squared, and then yung theta natin in radian, so itong 36.039 i-convert lang ulit. So, 36.039 multiply lang ulit natin ng pi over 180 degrees. So, yung area na yan ay 113.534 square centimeters. And then, so for the area ng triangle naman, so take note, ito yung ating triangle, no? So, na-compute na natin yung theta. Pero kung gusto nyo mag-Heron's formula kasi given naman yung tatlong side, you can do so, no? Pero mas madali kasi is yung scissors formula. Kasi alam natin, itong side na to is 11, yung side na to naman is 19, tapos na-compute na din natin ano yung theta, di ba? So, 1/2 AB sin theta na lang, no? Formula na pwede nyo gamitin. Pero sabi ko nga, kung gusto nyo mag-Heron, so go ahead. Parehas lang din naman yung lalabas. So, for the area of triangle, this is 1/2 side AB. So, that's 19 times 11 sine 36.039. So, ito naman, this is equal to, this is 0.39. Sorry. So, we have 61.481 cm squared. So, yung area OCA, so subtract nyo na lang. This is 113.534 minus 61.481. We have 52.053 square centimeters. Ito yung ating answer for part C.